Hi guys! Welcome back again to our channel, SLE Canada, and also our episode for our podcast, Kwentong Filipino-Canadian Podcast. So today, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga short courses na pwede nyong kuhanin dito sa Canada? This is not just for international students ha. Kung merong workers na gustong mag-aral at gustong mag-convert to student visa para matarget nila ang mga trabaho na pinaprioritize dito sa Canada, ito din yung mga isa-suggest ko. This is especially for healthcare. So, dalawa yung episode na to, isang healthcare at isang trade. So, in this episode, pag-usapan muna natin ang healthcare. Ano ba yung mga short courses na pwede nyong kuhanin? Pag sinabi kong short courses, ito ay less than 1 year. Okay? I will also give you some examples ng 2-year program na similar dito sa mga courses na to. Pero, ito yung mga short courses na pinaprioritize nila dito, jobs na pinaprioritize nila for permanent residency, and also ito din yung mga short courses o yung mga jobs na pwede ninyong i-extend ang inyong mga asawa on an open work permit or kuhanin dito ang inyong mga asawa, mga madami. Kunin ang inyong asawa dito sa Canada if nagtatrabaho kayo sa mga occupations ito. So now, get your pen and paper and let's dive into it. Alam niyo naman guys na nagbago ang rule ng Canada dito. Hindi mo na basta-basta makukuha ang iyong asawa or hindi mo siya basta-basta ma-extend dito unless nagtatrabaho ka sa occupations, mga piling occupations or Tier 01. Pinag-usapan na natin yan in our last episode. Tignan nyo na lang ito para maintindihan nyo. So ngayon, gusto natin na bigyan na kayo ng mga examples ng ano ba yung mga occupations na kailangan nyo ng targetin dito sa Canada. Especially right now na naghihigpit na sila. So, unang-una na sa listahan natin, is medical lab assistant. Okay? Itong medical lab assistant, 1 taon lang itong pwede nyong aralin dito. Kung gusto nyo naman mag-aral ng 2 taon, that would be the medical lab technologies or medical lab science. Yung sa medical lab technologies, hindi mo siya maaral dito if international student ka kasi mostly yon ay open lang for domestic students. Very competitive yung program na yon. So kaya yun para lang sa mga domestic or mga permanent or Canadian na dito sa Canada. Ngayon, kung gusto mo magtrabaho sa field na yon, then mag-start ka as medical lab assistant. Maraming mga schools, mga programs na ino-offer yung program na yan. So ano ba magiging trabaho mo? So basically, taga-kuha ka ng dugo. Alam mo yun? Ikaw ang taga-extract, ikaw ang taga-draw ng blood. And then, ipapadala yon sa lab. Si medical lab technologies ang mag-analyze. Ikaw, taga-kuha ka ng dugo. Again, una mong titignan, kaya mo bang gawin yun? Kaya mo bang kumuha ng dugo? Baka nandun ka sa clinic, nanginginig-nginig kang ganyan, hindi mo pala kaya, no? Pero syempre iba, kakayanin para sa permanent residency, kakayanin para makuha ang pamilya nila dito sa Canada. So, kailangan yung i-research kung yung bang program na yun para sa inyo kasi hindi lahat kayang gawin yon, di ba? Ikaw nga na tinuturo ka, nahihimatay ka na. No, ikaw pa kaya na magtuturok? Kaya mo bang gawin yun? So, isa na yan sa mga short courses na pwede mong explore. Again, guys, if you need help, kung kailangan nyo ng tulong na mag-a-apply sa inyo sa mga schools, kailangan i-check ang inyong background. Kung eligible ba kayo, you can connect with us. I will leave the link in the description box. Yung pangalawa naman natin sa listahan, ito, para sa mga pharmacist. Ang pharma assistant, kung pharmacist ka na sa atin, hindi mo kailangan mag-aral ng pharma assistant na program. Kasi pwede ka na dito mag-apply as pharma assistant. Marami na akong estudyante na nakapag-apply na as pharma assistant dito sa Canada na hindi na kailangan mag-aral. Ngayon, kung hindi ka pharmacist, then I would suggest na mag-aral ka. 1 taon lang din yan na pwede mong aralin dito sa Canada. If may budget ka, pwede ka mag-aral ng 2-year program and that would be the pharma tech. 2 years yon na pwede mong aralin dito. Bakit ko sinasuggest to? Dahil marami mga pharmacists
Di ba? Tayo sa taga-Pilipinas na gustong mag-Canada, na hindi nila alam na, ay, pwede pala ako mag-apply as pharma assistant, di ba? So yan, targeting nyo na. Marami mga pharmacy dito na pwede nyong applyan. Stepping stone, kumbaga, pwede nyo nang applyan yan. Pero kung hindi ka pharmacist, then I would suggest take this course. 1 taon lang or 2 taon, pwede ka nang mapunta sa field na iyon. So may mga schools, piling schools na nagbibigay ng pharma tech program dito sa Canada. Hindi lahat ng school, okay? May mga schools, kung hindi nyo alam, connect with us, pero pwede nyo na i-search yan sa Google. Okay? So yun yung pangalawa natin, guys. Ngayon, ang pangatlo naman nating course is ito. Hindi to as in healthcare related, pero community service related ito na program. At meron talaga tong, kumbaga, PR pathway dito sa BC. Meron dito sa BC. Meron din sa Ontario na PR pathway sa occupation na ito. At ito talaga, inilaban nila to sa PGWP list. Kasi nung una, wala to sa PGWP list. No? Nawala. Tapos nilaban talaga nila na ilagay itong occupation na to. Kasi talagang sobrang in-demand din tong occupation na to. Ito ay ang early childhood. So meron dalawa. May assistant tsaka early childhood educator. Diba? So ngayon, merong 1 year, which is yung educational assistant. 1 year lang yun na pwede mong kuhanin dito sa Canada. Meron nga mga short courses pa, less than 6 months eh. Diba? Merong mga ganung courses na pwedeng kuhanin ng mga naka-work permit. Basta eligible ka mag-aral, Ngayon, if may budget ka, diba? At kaya mo mag-aral ng 2-year program, then I would suggest the early childhood education na 2-year program. Meron niyang pathway dito sa BC. So far, as of recording of this video, pero isa na rin yan sa medyo mababa ang scoring when it comes to cut-off score sa permanent residency or provincial nominee dito sa BC. Pwede nyo ding i-check sa Ontario, meron din sa Ontario. Pero yan, isa-suggest ko na yan guys sa inyo. Educational Assistant Program or kung may budget, Early Childhood Education. Yun yung ECE. Okay? Pang-ilan na ba yun? Pangatlo na yon, no? Yung pang-apat naman natin, ito. Medyo mahal tong program na to, no? Yung dental hygienist, kung may budget, dental hygienist. Mahal tong program na to, pero pak naman ang sahod nyo pagka-graduate nyo. Ang problema lang natin, hindi to yung short course, ito yung medyo mahaba na program, related to dental field. Pag dental hygienist, hindi to laging ino-open sa international student. May mga piling school lang na nag-o-offer nito. Mahirap din makapasok dito. Kung may budget ka at gusto mo talaga tong program na to, go. 'Di ba? Kasama sa listahan para ma-extend mo yung asawa mo or kumbaga makapag-apply ka din for permanent residency dito sa Canada. Kasama siya sa listahan ng healthcare path. Okay, yun yung pang-apat natin. Pang-5. Yung pang-5 natin, guys. Eto, mabenta tong program na to. Recently, nung nagbago ang rule ng IRCC, talaga naman, ang hirap kuhanin itong program na to. Mahirap makakuha ng slot dito recently. Dahil sa mga changes ng IRCC. Siyempre, alam mo yun, nagpanic ang mga tao dito sa loob ng Canada. Nag-switch from business to this program. So kung itong program na to ay tinitignan mong kuhanin dito sa Canada, bilisan mo dahil madali rin mapuno tong program to. Ito yung Healthcare Aid or Personal Support Worker Program. May 1 year nito, meron nitong less than 6 months. Kung less than 6 months, pwede to sa mga naka-work permit. Again, hindi mo kailangan ng study permit if less than 6 months ka mag-aaral, pero may restriction na minsan ang permit, i-double check nyong mabuti. Pero kung walang restriction, allowed ka mag-aral, pwede ka mag-aral ng Personal Support Worker Program, 1 taon lang ito. And ito din, marami tong trabaho. Maraming willing kang tanggapin sa trabaho na ito. Pero hindi ka basta-basta makakapasok
kung wala kang certification. Kung ikaw naman ay nurse, di ba? Kung let's say nurse ka na sa atin, hindi mo kailangan kumuha nitong program na to. Pwede ka nang magpa-assess. PLAR ang tawag dito. Yung prior learning experience pa ipa-assess mo. Baka pwede ka naman makakuha ng certification through assessment para makapagtrabaho ka dito as PSW. Pwede ka ring magtrabaho as practical nurse if magpapa-assess ka, 'di ba, sa NAS. For nurses natin, kung graduate na sa atin ng nurse at nagtatrabaho ka na as a nurse, pwede kang magpa-assess sa PSW at practical nursing. Ngayon, kung gusto mong mag-aral at alam mo yun, dagdagan ng credential mo dito, pwede mong aralin sa mga nurses yung post-grad nursing na 1 taon or 2 taon or i-combine mo yung dalawang yung program na yon para 3 years PGWP ka. Pwede mo yung kuhanin dito sa Canada para makatulong yun sa RN mo na licensure. Ngayon, let's say wala kang nursing background, hindi ka nurse, okay? Then, either you take personal support worker program or kung may budget, practical nursing. Yan dalawang program na yan, open yan sa mga, kumbaga walang background sa nursing, okay? And kumbaga yung practical nursing, madali yang mapuno guys dito sa Canada. So, kung yun ang inaay nyo, bilisan nyo din. Minsan, kailangan mo mag-take ng mga pre-health courses para makapasok ka sa practical nursing. Diba? So, yung dalawang yun, personal support worker, practical nursing sa mga walang background ng nursing dito. Pero kung nurse ka na sa atin, post-grad nursing ang kuhanin mo instead of personal support worker or practical nursing. Diba? So, yun lang guys, ang mga courses na babanggitin ko or i-recommend ko sa inyo. Bakit hindi ko binanggit ang medical rad, diba? Radiology, or hindi ko binanggit ang medical sonography? Kasi yung mga programs na yun guys ay hindi open sa mga temporary resident dito sa Canada. Mostly yung mga programs na yun ay open lang sa mga Canadian or permanent resident na. So, itong mga programs na binanggit ko, open to o tumatanggap ito ng international student or mga worker dito sa Canada na pwedeng mag-aral. Diba? So, tignan nyo lang yon yung mga binigay ko sa inyong listahan, occupations dito sa video na ito. I-double check nyo sa Google, diba? Mag-check na kayo ng mga schools, pero kung nahihirapan kayong mag-check, nahihirapan kayong maghanap, you can always connect with us. We have already helped so many students, no? Pero yun nga, no, may proseso. So, kung gusto nyong malaman yun, you can connect with us. Connect with us, www.studylivexploreca.com. So, in our next episode, in our next video, pag-uusapan naman natin yung trades. Dalawa lang yan yung, kumbaga, pinaprioritize dito Dalawa lang. Healthcare, community services. Diba? Pagsasamahin ko na yung healthcare and community services at trades, mostly sa construction. Okay? So, in our next episode naman, trades naman yung pag-uusapan natin. Okay? Thank you. You can connect with us and I'll see you in our next episode or video. Bye guys! Paalam!